Ang hapon sa mall ay karaniwang maingay. Pero para sa 6 na batang nakasuot na magkakaparehong hoodie, bawat tunog ay isang signal. Eyes on the prize, Team Alpha. Bulong ni Archer sa kanyang wrist length. Ang boses ay masyadong seryoso para sa isang 10 taong gulang na bata. Sa kabilang dulo ng hallway, si Blake at Callen ay nagkukunwaring nagtitingin ng mga sapatos. Pero ang totoo, sinusukat nila ang distansya ng bawat exit. Si Drake at Ethan naman, nakaupo sa isang bench, tila abala sa kanilang mga tablet, ngunit sa screen ng mga ito, makikita ang live feed ng security cameras ng mall na nahak nila 5 minuto ang nakakalipas. Mommy is 200 meters away buying groceries. We have 3 minutes bago niya tayo hanapin. Paalala ni Finn, ang pinakamaliit pero pinakamabilis. Biglang isang malakas na sigaw ang bumasag sa hangin. Magdanakaw! Ang bag ko! Isang lalaki naka-jacket ang humarurot ng takbo. Hawak ang isang mamahaling panlalaking gamit. Mabilis itong dumaan sa tapat ng 6 na bata. Formation Delta. Utos ni Archer. Hindi sila tumakbo ng sabay-sabay. Si Drake, bahagyang itinalo ng kanyang skateboard sa dinadaanan ng lalaki. Sa isang iglap, nawalan ng balanse ang snatcher. Bago pa ito makabawi, isang maliit na bolang gawa sa goma ang gumulong sa paanan nito. Isang smoke pellet na gawa ni Callen. Binalot na makapal na usok ang paligid. Sa gitna ng kalituhan, parang mga anino ang 6 na bata. Isang sipas sa tuhod, isang hatak sa braso, at isang mabilis na pag-agaw sa bag. Nang humupa ang usok, ang snatcher ay nakadapa na sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatali gamit ang makukulay na zip ties na mukhang laruan pero ang tibay ay pang-industrial. Too slow, mister. Biro ni Finn, bago sila mabilis na naglaho sa dami ng tao. Habang ang video ng Mini Heroes, nagsisimulang mag-trending sa bawat social media platform. Sa tuktok ng Mendoza Tower, ang katahimikan nakakabingi. Si Ian Mendoza, nakatayo sa harap ng kanyang floor-to-ceiling window. Nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Siya ang tipo ng bilyonaryo na hindi ngumingiti sa mga press con. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato. Matikas, malamig, walang bahid ng emosyon. Sir, tawag ni Marcos, ang kanyang head of security. May kailangan kayo makita. Trending to ngayon pero may kakaiba. Inilapag ni Marcos ang isang tablet sa mesa. Pinakita roon ang malabong video ng 6 na bata sa mall. Pinanood ito ni Ian ng walang kibo. Hanggang sa mag-zoom in ang camera sa isa sa mga bata. Si Archer na lumingon sandali bago tumakbo. Tumigil ang mundo ni Ian. Ang matalas na panga, ang hugis ng mga mata, ang paraan ng pagtayo. Ito ang imahe niya nung bata pa siya. Isang imaheng tanging sa mga lumang album lang niya nakikita. Ilang taon na sila? Tanong ni Ian. Ang boses ay parang kaskas ng bakal. Tansya po ay nasa siya mo 10 taon, sir. 10 taon. Ang numerong yun ay parang isang bala na tumama sa alaala ni Ian. Isang gabi sa Macau. Isang babaeng may mga matang kasing talim ng sundang, pero kasing tamis ng alak. Isang babaeng naglaho bago pa sumikat ang araw. Tangay ang kanyang suot na relo at ang kanyang katinuan. Hanapin mo sila. Huwag kang gagawa ng ingay. Ayoko malaman ng media. Ayoko malaman ng kahit sino. Alamin mo kung sinong nanay nila, kung saan sila nakatira, at kung anong paborito nilang kulay. Gusto ko ng report sa loob ng 24 na oras. Sir, baka nagkataon lang. Walang nagkataon sa ganito mukha, Marcos. 6 sila. 6 na piraso ng pagkatao ko ang naglalaro sa mula parang vigilante. Hanapin mo sila. Isang linggo ang nakalipas. Sa loob ng isang maliit pero modernong townhouse sa labas ng syudad, abala si Venice Ramos sa paglilinis ng kanyang sniper rifle. Para sa kanya, ang katahimikan ay isang luxury. Ma, si Blake kinain yung chocolate ko. Saad ni Callen mula sa kusina. Hindi ko kinain in-experiment ko lang kung matutunaw gamit ang laser. Sagot naman ng isa, gagamit kayo ng laser sa loob ng bahay? Itatapon ko lahat ng gadgets niyo. Banta ni Venice, bagaman may halong pagmamahal ang kanyang boses.
Huminga siya ng malalim. Ang buhay niya bilang isang retired assassin ay mas mahirap kesa sa mga misyon niya noon. Ang pagpapalaki sa animal genius na bata, nangangailangan ng pasensya na wala sa kahit anong manual ng pakikipaglaban. Mommy, may nagmamasid sa atin. Seryosong sabi ni Archer habang papasok sa silid. Hawak niya ang maliit na monitor na nakakonekta sa mga sensors na itinanim niya sa paligid ng subdivision. Napatigil si Venice. Gaano karami? Isang sasakyan lang, itim na SUV. Kanina pa silang 3:00 na madaling araw doon, ma. Hindi sila gumagalaw pero gumagamit sila ng long-range thermal scanners. Paliwanag ni Archer. Nanliit ang mga mata ni Venice. Thermal scanners? Hindi yan basta-basta magnanakaw. Should we engage, ma? Tanong ni Drake, na sumulpot sa likuran ni Archer. Hawak ang kanyang slingshot na may steel pellets. No? We observe. Pack your go bags. If they move, we move. Hindi alam ni Venice na sa loob ng itim na SUV na yon, hindi mga pulis o kalaban na nakaupo. Doon nakaupo si Ian Mendoza. Personal na pinapanood ang feed mula sa drone na pinapalipad niya. Sa screen, nakita niya isang babaeng lumabas sa terrace para magsampay ng damit. Kahit 10 taon na ang lumipas, kahit maikli ang buhok nito, at mas matigas ang ekspresyon, kilala niya ang bawat kurba ng mukha nito. Venice Ramos. Bulong ni Ian. Ang galing mo magtago. Pero hindi mo pwedeng itago ang 6 na Mendoza sa loob ng isang maliit na bahay. Sa loob ng command center ni Ian Mendoza, sa loob ng kanyang penthouse, mistulang ops center ng militar. Sa mga naglalakihang LED screen, hindi mga stocks o global market trends ang nakabalandra, kundi 6 na magkakaibang window feed mula sa mga surveillance drone na pinapalipad niya sa paligid ng tinitrahan ni Venice. Sir, ito si Callen. Turo ni Marcos sa pangatlong screen. Sa loob ng 30 minuto, nagawa niyang i-recalibrate ang signal ng buong neighborhood para kumuha ng libreng high-speed satellite internet. Hindi lang siya nag-stream ng movies. Pinasok niya ang main server ng isang tech company sa Japan para lang kumuha ng beta testing codes para sa bago nilang laro. Napahilig si Ian sa kanyang silya. Ang kanyang mga daliri magkakakrus sa ilalim ng kanyang baba. Ang kanyang mga mata, nagniningning sa pagkamangha na hinaluan ng pride. 10 taon pa lang siya? Opo, sir. At si Drake naman. Inilipat ni Marcos ang screen sa backyard ng townhouse. Ginamit niya ang lumang bahagi ng sirang washing machine para gumawa ng isang automated ball launcher. Pero hindi ito para sa baseball. Tignan niyo po. Sa screen, makikita si Drake na tila nag-iensayo ng parkour. Sa bawat talon niya, ang makina ay nagpapalabas ng tennis ball sa iba't ibang direksyon at bilis. Sa bawat galaw ng bata, may sapat na bagsik at kalkulasyon. Parang isang profesional na atleta na hinasa sa loob ng maraming dekada. Hindi lang basta talino meron sila. They have discipline. Sinanay sila ni Venice. Tungkol po kay Venice Ramos, wika ni Marcos habang nag-upload ng mga dokumento. Lumalabas sa deep web search na siya'y dating konektado sa Orchid Syndicate, isang grupo ng elite cleaners at assassins. Pero nabaon ang pangalan niya 10 taon na nakakaraan, eksaktong panahon matapos ang insidente niyo sa Macau. Tumayo si Ian at lumapit sa screen. Hinaplos ang digital na imahe ni Venice habang ito'y seryosong naglilinis na isang tactical knife sa may veranda. Walang bahid ng takot sa mukha nito. Tanging alerto lang. Kaya pala siya nagtago. Hindi lang dahil sa akin, kundi dahil sa mundong kinalakihan niya. 6 kids. 6 na target para sa sino mang kalaban niya. Kaya niya pala sila ginawang sundalo. Samantala sa loob ng townhouse, ang mga mini-army ay kasalukuyang nasa gitna ng isang seryosong pagpupulong sa hapagkainan. Sa gitna ng mesa, hindi pagkain na nakalatag, kundi isang blueprint ng kanilang subdivision. May blind spot ang security system natin sa Sector 4. Sabi ni Archer, ang kanilang leader. Doon dumaan yung itim na SUV kagabi. Ibig sabihin alam nila ang butas sa perimeter natin. I can fix it. Singit ni Ethan, habang mabilis na nagtitipas sa kanyang laptop. I'll loop the camera feed. Kapag dumaan sila ulit, ang makikita lang nila sa monitor ay pusang tumatawid habang tayo nakaalis na sa likod.
Ba't ba kailangan natin magtago, Kuya Arch? Tanong ni Finn, ang pinakabata at pinaka-inosente sa anim. Di ba pwedeng gamitan na lang natin sila ng stick bomb? Yung ginagamit ni Colin, siguradong hihimatayin yung driver ng SUV. Hindi natin alam kung sino sila, Finn. Seryosong sagot ni Blake habang hinahasa ang kanyang tactical pens. Sabi ni Mommy ang pinakamapanganib na kalaban. Hindi mo nakikita, lalo na yung muka, pero nararamdaman mo yung titig. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Venice, dala ang ilang supot ng groceries. Agad naglaho ang laptop at blueprint sa loob ng 3 segundo. Paglapag ni Venice ng mga supot sa mesa, ang 6 na bata ay tila mga anghel na nakaupo lang at naghihintay ng merienda. Magaling, sabi ni Venice. Ang kanyang boses ay may halong sarkasmo, pero puno ng paghanga. 2 seconds late si Colin sa pagtago ng laptop. But still, acceptable. Baka kailan tayo aalis? Alam nating may nakabantay. Tanong ni Archer. Tumingin si Venice sa bintana. Ramdam niya ang presensya ng isang taong hindi basta-basta. Hindi ito ang amoy ng kamatayan na dala ng mga assassin. Ito'y amoy ng kapangyarihan. Isang uri ng panganib na hindi mo pwedeng barilin o basta saksakin lang. Hindi mo na tayo aalis. Sagot ni Venice na ikinagulat ng mga bata. Gusto ko makita kung hanggang saan ang pasensya ng kung sino mang nagpapadala ng mga drones na yan. If he wants to show, we'll give him a world-class performance. Kinabukasan, sinubukan ni Ian na magpadala ng isang test. Inutusan niya si Marcos na magpadala ng isang delivery drone na may dalang 6 na customized na tablet, direkta sa bakuran ng mga Ramos. Mula sa kanyang opisina, pinanood ni Ian ang live feed. Pagbaba ng drone, hindi ang mga bata ang lumabas. Sa halip, isang maliit na mechanical claw na halatang gawa mula sa lumang laruan ng sumulpot mula sa damuhan. Hinila ang drone pababa sa loob ng isang butas. Signal loss, sir. Report ni Marcos sa talatang nagulat. Pinutol nila ang frequency ng drone sa loob lang ng 5 segundo. Makalipas ng 10 minuto, ang kamera sa tapat ng townhouse biglang bumukas. Hindi si Venice ang nakaharap, kundi ang 6 na bata. Nakasuot sila ng mga shades at nakahalokip-kip. Si Archer ang nagsalita direkta sa kamera ng drone na hawak-hawak na nila ngayon. To whoever is watching, nice tech. Pero masyado maingay ang rotors mo. If you want to give us gifts, use the front door. At siguraduhin mo may dalang pizza. Pagkatapos noon, naging static na ang screen. Napaatras si Ian sa kanyang silya. Pagkatapos unti-unting kumawala ang isang malakas na tawa. Isang bagay na hindi narinig ng kanyang empleyado sa loob ng maraming taon. Did you hear that, Marcos? Tanong ni Ian. Ang kanyang mga matay nagniningning. Gusto nila ng pizza. Pupunta na po ba tayo, sir? Sige. Sagot ni Ian habang tinitignan ng listahan ng mga top-tier pizza places sa bansa. Gusto ko sila makilala sa paraang hindi nila makakalimutan. Pero bago yan, kailangan ko munang malaman kung bakit ang isang elite assassin ay mas piniling maging grocery shopper sa loob ng 10 taon. May mas malalim na dahilan kung ba't niya ako pinagtataguan. Inilabas ni Ian ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Isang candid shot ni Venice sa Macau. Hahanapin natin ang sagot bago ko sila tuluyang bawiin. Ang umaga sa townhouse ng mga Ramos, nagsimula sa amoy ng bagong lutong sinangag at ang tunog ng nagkakalansingang mga metal. Hindi sandok ang hawak ni Venice, kundi isang screwdriver habang inaayos ang huling sensor ng kanilang pinto. Ma, may 3 itim na sasakyan na pumasok sa main gate ng subdivision. Hindi sila dumaan sa scanner, may dala silang bypass frequency. Ulat ni Ethan habang nakatitig sa monitor ng kanyang laptop sa gilid ng dining table. Napatigil si Venice. Ilan sila? 12 men, suit and tie. Mukhang hindi sila pupunta ng binyag. At ma, yun nasa gitnang sasakyan, yun yung may-ari ng drone kagabi. Dagdag ni Archer na ngayon ay isinusuot ang tactical vest. Sa ilalim ng kanyang hoodie, huminga ng malalim si Venice. Alam niyang dumating na ang sandaling pilit niyang iniiwasan sa loob ng ilang dekada. Lumingon siya sa 6 niyang anak. 6 na mukhang seryoso. Handa ang mga ito at walang bakas ng takot. Positions? Maikling utos ni Venice. Sa isang iglap,
Naghiwa-hiwalay ang anim. Si Drake at Ethan, pumanhik sa itaas para sa high ground surveillance. Sina Blake at Callen, nagtago sa likod ng kortina sa sala. Hawak ang kanilang modified net guns. Si Finn, nanatili sa kusina, nakahanda ang stink bombs na gawa sa ammonia at bulok na itlog. Si Archer, nasa tabi ng kanyang ina, ang kanyang mga matay nakapako sa pinto. Isang marahang katok ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito marahas na katok ng isang kaaway. Ito'y katok ng isang taong sigurado sa kanyang kapangyarihan. Dahan-dahang binuksan ni Venice ang pinto. Doon tumambad sa kanya ang isang anino na tila lumamon sa liwanag ng araw. Si Ian Mendoza. Mas matangkad ito kaysa sa naaalala niya. Ang charcoal gray suit nitong walang kagusot-gusot at ang mga mata nito. Mga matang ipinamana sa 6 na bata. Malamig na nakatingin kay Venice. Hindi ko alam na kailangan pala ng 12 tauhan para bumili ng pizza, Mr. Mendoza. Bungad ni Venice. Ang kanyang boses ay kalmado pero puno ng banta. Ang kanyang kamay, nakatago sa likod. Hawak ang isang maliit na tranquilizer gun. Bahagyang umisi si Ian. Ang kanyang tingin bumaba sa kamay ni Venice na nasa likod. Bago muling tumingin sa mga mata nito. Hindi ko ugaling magdala ng pizza na walang kasamang proteksyon. Lalo na kung ang bibisitahin ko. Isang babaeng kayang pumatay gamit ng toothpick. Anong kailangan mo? Direktang tanong ni Venice. Gusto ko makita ang mga anak ko. Sagot ni Ian. Walang paligoy-ligoy. Direkta. At huwag mo sasabihin nagkamali ako, Venice. Nakita ko na ang mga data. Bawat hibla ng DNA nila. Sumisigaw ng pangalan ko. Wala kang anak dito. Matigas na sabi ng babae. Talaga? Tinaas ni Ian ang kanyang boses ng konti. Sapat para marinig ng mga nasa loob. Kahit ang batang nasa likod ng kortina na kasalukuyang nakatutok ang netgun sa dibdib ko? O yung dalawa sa itaas sa sinusubukang i-hack ang GPS ng sasakyan ko? Isang maikling katahimikan ang namayani. Maya-maya, dahan-dahang lumabas si Archer mula sa likod ni Venice. Sumunod na rin ang iba pa. Isa-isang lumalabas mula sa kanilang pinagtataguan hanggang sa 6 silang nakatayo sa likod ng kanilang ina. Tila isang maliit na pader ng depensa. Napatitig si Ian. Sa personal mas talong kapansin-pansin ang pagkakahawig. 6 na pares ng mga mata ang sumusuri sa kanya. Hindi bilang isang ama, kundi bilang isang intruder. Sino ka? Tanong ni Archer. Ang boses nito puno ng otoridad na tila nanggaling din kay Ian. Ako si Ian Mendoza. Sagot ni Ian. Ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya habang nakatingin sa panganay. At kayo? Kayo ang dahilan kung ba't ako nandito. Siya ba yung giant na sinasabi ni Finn? Bulong ni Callen kay Blake. Pero sapat ang lakas para marinig ni Ian. He looks like us but more expensive. Puna ni Drake habang tinitignan ng relo ni Ian. Huminga ng malalim si Venice. Hinarangan ang paningin ni Ian sa mga bata. Hindi to ang tamang oras sa lugar, Ian. Umalis ka na bago ko makalimutan may mga bata dito. Hindi ako aalis hanggat di tayo nag-uusap na maayos. Sabi ni Ian, sabay abot ng isang maliit na folder kay Venice. 11 taon na itinago mo sila sa mundong ito. Sa isang mundong puno ng panganib. Alam mo ba hindi ko alam ang tungkol sa orchid na humahanap sa'yo? Kung gusto mo silang protektahan, kailangan mo ng higit pa. Sa mga laroang baril at sensor, kailangan mo ko. Nanlamig si Venice sa pagbanggit ni Ian sa kanyang nakaraan. Bago pa siya makasagot, lumapit si Finn at hinawakan ng laylayan ng suit ni Ian. May dala ka bang pizza? Tanong ng bunso. Tumingin si Ian pababa kay Finn. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang tunay at malapad ng ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Lumingon siya sa kanyang sasakyan. Tinaas ang kamay. Agad na lumapit si Marcos na may dalang 6 na malalaking kahon ng pizza at 6 na paper bags na puno ng gadgets. May pizza ako. May mga gamit na mas maganda kaysa sa niluluma ninyo. Sabi ni Ian habang nakatingin kay Venice. At hindi ako aalis hanggat di ko nauubos ang isang slice kasama sila. Pumasok si Ian sa loob ng bahay.
Nang hindi naghihintay ng permiso, tila siya ang may-ari ng lugar. Naiwan si Venice sa pintuan, nakakuyom ang kamao. Alam niyang ito na ang simula ng gulo. Isang gulo na mas matamis kesa sa kanyang inaakala, pero mas mapanganib kesa sa kahit anong misyon na hinarap niya noon. Pwede ba naman siya kausapin? Tanong ni Archer. May halong kuryosidad sa kanyang mga mata. Napatingin si Venice sa kanyang mga anak na ngayon ay nakapaligid na sa mesa, kasama ang bilyonaryong akala nila isang estranghero lang. Sige, pero Archer, huwag mong ibibigay sa kanyang password ng wifi natin. Sa loob ng 10 taon, ang tanging tunog na naririnig ni Ian tuwing hapunan ay ang mahinang kalansing ng pilak na kubyerto sa gitna ng isang malawak at tahimik na dining hall. Ngayon, sa loob ng townhouse ni Venice, ang ingay parang isang riot na may kasamang amoy ng pepperoni. Sir, ayos lang po ba kayo? Sumenyas naman siya kay Marcos. Maya-maya nag-focus na siya sa mga bata. Sir, according to my calculations, ang presyo ng relo mo katumbas ng 3 taong tuition fee namin sa international school. Why wear it if it's just a liability? Tanong ni Ethan habang sinusuri ang Patek Philippe ni Ian gamit ang isang maliit na magnifier. Hindi pa nakakasagot si Ian, sumingit na si Drake. At bakit kailangan 3 ang sasakyan niyo sa labas? Masyadong mataas ang carbon footprint niyo, Mr. Plus, it's a bad tactical move. Masyadong agaw atensyon. Napailing si Ian. Kumuha ng isang slice ng pizza at tinangkang kumagat. Pero napatigil siya na makita si Finn na nakatitig sa kanya. Ang pisngay punong-puno ng pagkain. Bakit? Mama said never trust a man who wears too much pomade. Masyadong madulas daw ang utak. Seryosong sabi ni Finn bago muling uminom ng juice. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Venice. Nakasandal sa lababo habang may hawak na tasa ng kape. Pinapanood niya si Ian na tila isang hayop sa zoo na sinusuri ng 6 na maliliit na scientist. May bahid ng pait sa kanyang kalooban, pero hindi niya maikakaila ang kakaibang pakiramdam na makitang may ibang lalaki sa lamesang yon. You're being interrogated by the 10-year-old Ian. How does it feel to be on the other side of the boardroom table? Panunuya ni Venice. Mas mahirap silang kausap kaysa sa board of directors ng Ayala. Pag-amin ni Ian, sabay tingin kay Archer na kanina patahimik sa kanyang tabi. Archer, right? Ba't di ka kumakain? I'm observing. I want to know why you're really here. Hindi ka lang pumunta para sa pizza. People like you don't do charity work for kids. They just found on the internet. Tumigas ang ekspresyon ni Ian, pero hindi sa galit kundi sa paghanga. Inilapag niya ang kanyang pizza at hinarap ang bata. Narito ako dahil gusto kong bawiin ang 10 taong nawala sa akin. Actually, almost 11 years. At dahil gusto ko siguraduhin ang mga taong nagpapadala ng drone sa bahay niyo, hindi na muli makakalapit. Biglang tumahimik ang 6. Nagkatinginan sila. Isang mabilis na palitan ng signal na sila-sila lang ang nakakaintindi. The drones were from the Red Ledger Group. Hindi sila taga-Orchid. I tracked the IP address bago ko sinira yung drone mo kanina. Galing sila sa isang private server sa Russia. Napatayo si Ian at ang kanyang mga matay ng laki. You tracked an encrypted Russian server using a toy laptop? It's not a toy laptop. Busangot na sagot ni Kallen. It's a customized Linux rig with liquid cooling system I made from humidifier. Napahilot ng sentido si Ian. Venice, ano bang pinapakain mo sa mga batang to? Nuclear fuel? Disiplina at katotohanan, Ian. Sagot ni Venice habang lumalapit sa mesa. Kailangan nila maging matalino dahil ang mundong iniwan ko hindi marunong magpatawad. Now, enough with the interrogation. Gabi na. You've had your pizza. You've seen the kids. Now leave. Wait. Oo nga, wait. Hindi pa niya napapatunayan kung kasing galing naman siya. Sabi ni Mama, ang mga Mendoza raw magaling sa strategy. Let's play! Inilabas ni Blake ang isang holographic chess set na mukhang ginawa rin nila. Tumingin si Ian kay Venice. Hiningi ang permiso nito. Isang matalim na tingin na isinagot ni Venice pero hindi sapat ito para pigilan ng determinasyon ni Ian. Isang laro. Sabi ni Ian kay Archer. Kapag natalo kita, babalik ako bukas para dalhan kayo ng magandang gamit.
At kakausapin ko mama niyo tungkol sa paglipat niyo sa isang mas ligtas na lugar. At kapag natalo ka namin, hamon ni Archer, I will double your pocket money for over a year. I'll buy you your own server room. Deal! Halos sabay-sabay na sagot ng anim. Sa gilid, napahawak na lang sa noo si Venice. Alam niyang nagsisimula ng mahulog ang mga bata sa bitag ni Ian. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa hamon na binibigay nito sa kanila. Isang hamon na tanging isang ama lang ang makakapagbigay. Nagsimula ang laro. Sa loob ng susunod na 2 oras, hindi lang chess ang nilalaro nila. Ito'y isang digmaan ng talino at habang tinitignan ni Venice si Ian na seryosong nakikipagpalitan ng move sa kanyang mga anak, may isang bahagi ng kanyang puso na dati nang sarado ang unti-unting kumakabog. Lumipas ang 1 linggo na parang isang tactical mission para kay Ian Mendoza. Hindi siya tumitigil sa pagpapadala ng mga sorpresa, pero hindi na ito basta gadgets. Alam niyang para makuha ang loob ng mga anak ni Venice, kailangan niya makisabay sa bilis ng buhay nila. Sumapit ang Martes. Sinundan niya sila sa isang abandonadong warehouse sa outskirts ng lungsod. Doon, nakita niya kung paano mag-ensayo ang mga bata. Hindi ito basta laro. Si Venice ay parang isang drill sergeant habang tinuturuan sina Archer at Blake ng basic grappling techniques. Masyadong mataas ang sentro ng grabidad mo, Blake! Sigaw ni Venice habang mabilis na iniilaga ng sipa ng anak. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan, nanonood si Ian gamit ang binoculars. Nakita niya ang pawis at determinasyon ng mga bata. Doon niya na-realize na hindi lang sila matatalino. Sila ay hinasa para mabuhay sa gitna ng panganib. Sir, may meeting kayo sa mga investors mula Singapore sa loob ng 30 minuto. Paalala ni Marcos mula sa driver's seat. Reschedule mo. Sabihin mo, may mas mahalaga akong investment na kailangang bantayan. Ilang araw pa biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa halip na magpadala ng gamit, si Ian mismo ang sumulpot sa isang parke, kung saan dinala ni Venice ang mga bata para mag-relax o sa madaling salita, para mag-practice ng drone racing. Masyado mabagal ang galaw ng drone mo, Ethan. Wika ni Ian, habang naglalakad palapit sa kanila. Nakasuot siya ng casual na polo shirt at maong. Isang bihirang anyo ng isang bilyonaryo. Oh, it's the giant again. Biro ni Finn habang nakaupo sa damuhan, abala sa pag-disassemble ng isang remote control. Ano tong ginagawa mo dito, Ian? Tanong ni Venice. Nakasuot siya ng shades at leggings. Tila handang tumakbo o lumaban anumang oras. Sabi ko sa'yo, hindi mo kami pwedeng sundan kahit saan. Public park ito, Venice. At hanggat wala kayong restraining order, malaya ako manonood ng drone racing. Sagot ni Ian, sabay labas na isang maliit na toolkit mula sa kanyang bulsa. Ethan, subukan mo itong carbon fiber propellers. Mas magaan, mas mabilis ang response time. Nag-alinlangan si Ethan. Tumingin muna kay Venice. Nang bahagyang tumango ang kanyang ina, kinuha ng bata ang alok ni Ian. Sa loob ng sumunod na oras, sa ilalim ng mainit na araw sa parke, hindi na bilyonaryo si Ian. Isa na siyang pit crew para sa kanyang mga anak. Habang tinutulungan ni Ian ang mga bata, naupo siya sa tabi ni Venice sa isang bench. Ba't mo ito ginagawa? Mahinang tanong ni Venice at ang mga matay nakapako sa paligid. Tila nagbabantay sa anumang banta. Hindi mo kailangan magpanggap na tatay, Ian. Alam nating pareho kung ba't ito nangyari 10 taon na nakakaraan. Miscalculation lang yun. Isang miscalculation na nagbunga ng 6 na henyo. Lumingon si Ian sa kanya at seryoso ang mukha nito. Venice, hindi ako nagpapanggap. Sa loob ng 10 taon, puro numero at kontrata lang ang hawak ko. Ngayon lang ulit tumibok ang puso ko ng ganito. Hindi lang dahil sa mga bata, kundi dahil nakita kita ulit. Bahagyang napangiti si Venice, isang ngising may halong pait. Ang tamis ng dila mo, Mr. Mendoza. Pero tandaan mo, assassin ako. Alam ko kung kailan ako binubola ng target ko. Hindi ka target, Venice. Lalong hindi rin ako ang target mo. And you are my mission. Sabado ng gabi,
sa isang high-end na arcade na ipinasara ni Ian para lang sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na pumayag si Venice na lumabas sila kasama si Ian sa isang kontroladong lugar. Jackpot! Sigaw ni Callen habang lumalabas ang libo-libong tiket mula sa isang makina. Matignan mo, nanalo kami ng pinakamalaking prize. Habang nagkakagulo ang mga bata sa pagpili ng mga premyo, naiwan sina Ian at Venice sa tapat ng isang air hockey table. Isang laro. Kapag nanalo ako, papayag ka mag-dinner tayo ng mga bata. Walang bodyguard at walang surveillance. At kapag ako nanalo? Tanong ni Venice habang mabilis na pinapaikot ang mallet sa kanyang kamay. I'll give you the keys to my island in Palawan. Isang safe house na hindi kayang pasukin ng kahit pinakamagaling na trackers sa mundo. Nagningning ang mga mata ni Venice. Yun ang kailangan niya. Isang lugar na ligtas para sa mga bata. Deal! Nagsimula ang laro. Hindi ito ordinaryong air hockey. Bawat tama ng puck, parang putok ng baril. Mabilis ang reflexes ni Venice, pero hindi rin nagpapatalo si Ian. Habang naglalaro, ang mga batay nakapalibot sa kanila nagsisigawan at nag-cheer. Go, mommy! Gamitan mo na Shadow Strike! Sigaw ni Archer. Don't let her win, Giant! Sayang yung island! Iyaw naman ni Drake. Sa gitna ng tawanan at kasiyahan at sigawan. Panandali ang nakalimutan ni Venice ang panganib na naghihintay sa labas. Nakita niya ang kanyang mga anak na masaya. Isang uri ng saya na hindi niya naibigay sa loob ng 10 taon na pagtatago at pag-iensayo. Natapos ang laro sa isang tie. Pareho silang hinihingal, pawisan at nakangiti sa isa't isa. It's a draw. Ibig sabihin makukuha mo ang island. Pero kailangan niyo akong isama. Tumingin si Venice sa mga anak niyang pagod na sa paglalaro, pero ayaw pang umuwi. Lumingon siya kay Ian, at sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang mga matay lumambot. Sige, pero ikaw magluluto. I can do better than that. I will hire the best chef, or I let the kids teach me how to fry an egg without burning the house down. Habang naglalakad sila palabas ng arcade, hindi namamalaya ni Venice na may isang itim na van na nakaparada sa tapat ng gusali. Sa loob nito isang lalaking may pilat ang muka, ang nagbaba ng kanyang kamera. Found them. Bulong ng lalaki sa kanyang radyo. And it looks like the target has a new protector. Should we engage? Wait. In the island. Sagot ng isang malamig na boses sa kabilang linya. Doon natin sila tatapusin ng sabay-sabay. Hindi sapat ang isang linggo para mabura ang pader na itinayo ni Venice sa loob ng 10 taon. Pero sapat na ang 10 araw para maging regular na bisita si Ian Mendoza. Ang dating bilyonaryong kinatatakutan sa boardroom, unti-unting nagiging bilyonaryong pinagtatawanan sa loob ng kusina. Sir, ang bacon ay niluluto hanggang maging crispy, hindi hanggang maging uling. Puna ni Callen, habang nakahalukip-kip sa tapat ng stove. Pinapanood niya si Ian na hirap mag-flip ng itlog. It's a caramelized texture, Callen. High-end technique ito. Palusot ni Ian bagaman pinapawisan na siya sa tapat ng frying pan. Sa kabilang dulo ng mesa, si Venice ay abala sa pagbabasa ng intelligence reports. Pero paminsan-minsan napapatingin siya sa kaguluhan sa kusina. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang makitang masaya ang mga ito, parang kaluwagan sa kanyang dibdib. Nang makitang tinuturuan ni Finn si Ian kung paano mag-crack ng itlog, na hindi nasasama ang shell, napatawa siya. Mama, look! The giant is learning! Sigaw ni Finn. He's learning how to burn my kitchen, you mean? Biro ni Venice, pero hindi na ito kasing talim ng dati. 5 araw ang lumipas. Hindi na si Ian ang pit crew. Siya na ang tinitignan ng 6 na bata na may paghanga. Hawak ni Ian ang isang pasadyang 9mm pistol. Sa isang mabilis na kilos 3 bala ang bumaon sa gitna ng target sa layong 50 metro. Wow! That's good! Halos sabay-sabay na bulong ng 6. Mabilis ang draw mo, Mendoza. Pero kaya mo ba yan habang may nakatutok na sniper sa'yo? Gusto mo bang subukan? Hamon ni Ian. Lumingon sa kanya na may mapaglarong tingin. Huwag sa harap ng mga bata.
Sagot ni Venice, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa hapon na yon, sa gitna ng amoy ng pulbura, nagpalitan sila ng techniques. Tinuruan ni Venice si Ian ng silent takedown, habang si Ian naman, nagpakita sa mga bata ng advanced ballistic calculations gamit ang isang app na siya mismo ang nag-develop. Para sa mga bata, hindi na lang siya ang lalaki nagbigay ng pizza. Siya na ang cool commander na kayang makipagsabayan sa kanilang ina. Biyernes ng gabi. Ipinasara ni Ian ang helipad para maging isang higanting tent city. May bonfire, may mga s'mores, may 6 na telescope na nakaturo sa iba't ibang constellation. Ba't ba kami dinala dito? Tanong ni Archer, habang nakatingin sa malawak na ilaw na Makati. Dahil gusto ko makita niyo ang mundo na mas malawak pa kaysa sa loob ng townhouse niyo. Sagot ni Ian na ngayon ay nakaupo sa damuhan kasama ang 6. Matalino kayo, magaling makipaglaban, pero huwag niyong kalimutang tumingin sa itaas paminsan-minsan. Huwag niyong kalimutang maging bata. Sabi ni Mama, ang pagiging bata, distraction sa misyon. Seryosong sagot ni Blake. Minsan, ang misyon ay mag-enjoy sa gabi kasama ang pamilya. Napalingon ng lahat nang lumabas si Venice mula sa elevator. Bitbit ang isang tray ng hot chocolate. Nakasuot ng oversized hoodie at pajama pants. Isang itsura na tanging mga anak lang niya ang nakakakita. The stars are aligned tonight? Mahinang sabi ni Venice habang tumatabi kay Ian. Sana pati tayo, aligned na rin. Bulong ni Ian, sapat para siya lang ang makarinig. Tumingin si Venice sa kanya. Walang salita, pero ang pagpapatong ng kanyang ulo sa balikat ni Ian sa loob ng ilang segundo ay sapat ng sagot. Ang 6 na bata, na tila may built-in sensor para sa ganitong moment, biglang nagkanya-kanyang bisibisihan sa kanilang teleskopyo. Bagaman ang totoo, pasimple silang nagbubulungan at nagpipigil ng tawa. Target lock mga kuya, Mama is softening up. Mission success! Sagot ni Archer nang may malapad ng ngiti. Habang naglalakad sa buhanginan sa araw ng linggo, malayo sa mga bata na abala sa paghahanap ng talangka gamit ang night vision goggles, huminto si Venice. Ian, alam mo bang panganib ang pinapasok mo? Ang orchid ay hindi titigil hanggat hindi ako nakikita. At ngayon pati ikaw at ang mga bata nasa radar na nila. Alam ko. Sagot ni Ian, hinawakan ang kamay ni Venice. At handa akong sunugin ang buong imperyo ko para na masigurong wala ni isang buhok na mawawala sa inyo. Bukas, aalis tayo papuntang isla. Isang lugar na wala sa mapa. Bakit mo ito ginagawa para sa amin? Hindi mo pa naman kami lubos na kilala. Kilala ko ang puso mo, Venice. Nakikita ko ang sarili ko sa 6 na batang yan. Hindi ko nakahayaang maging anino lang kayo. Mula ngayon, ang laban mo'y laban ko na rin. Bago pa makasagot si Venice, isang maliit na red laser dot ang saglit na dumaan sa buhanginan malapit sa kanilang paanan. Mabilis na hinila ni Venice si Ian pababa. Ang kanyang instinct ay agad bumalik sa pagiging assassin. They're here. Hindi na sila makapaghintay hanggang bukas. Marcos, initiate Protocol Zebra. Sigaw ni Ian sa kanyang watchcom. Sa dilim ng gabi, ang katahimikan ng bonding ay biglang napalitan ng tunog ng paparating na speedboat. Ang laro ay tapos na. Ang tunay na digmaan para sa pamilyang Mendoza, nagsisimula pa lang. Ang katahimikan ng dalampasigan ay bumasag sa isang iglap. Ang pulang tuldok ng laser na dumaan sa buhangin ay hindi lang banta. Ito'y deklarasyon ng gera. Mama! Sector 7, 3 speedboats approaching. Low noise engines but I caught their heat signatures. Sigaw ni Ethan sa kanyang comms, habang mabilis na hinila ang mga kapatid patungo sa nakatagong bunker sa ilalim ng beach house ni Ian. Ian, kuhanin mo ang mga bata. Marcos, deploy the smokescreens. Utos ni Venice. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng lambot kanina. Siya na uli ang The Orchid Rogue. Mabilis na binunot ni Venice ang 2 Glock 17 mula sa kanyang hidden holster sa likuran. Habang tumatakbo si Ian para gabayan ang 6 na bata patungo sa naghihintay na helicopter sa helipad, si Venice naman ay humarap sa dagat. Ang unang bugso ng bala mula sa mga speedboat, tumama sa mga puno ng nyog. Hindi natinag si Venice. Huminga siya ng malalim, kinalma ang kanyang puso, at nagpaputok. 2 sniper mula sa unang bangka, ang agad na bumagsak sa tubig. Venice, tara na!
Hindi natin sila pwede ubusin dito, masyadong buka na ito. Sigaw ni Ian habang pilit na isinasakay si Finn at Callen sa chopper. Go! I'll cover you! Pasigaw na sagot ni Venice. Ngunit bago pa makasagot si Ian, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa dalampasigan. Isang RPG ang tumama sa jetty. Dahilan para magliparan ng mga tipak ng semento. Sa gitna ng usok, 6 na figura ang hindi sumunod sa utos ni Ian. Mommy, look out! Sigaw ni Archer. Imbes na magtago, sina Archer at Drake ay gumamit ng portable jammer, isang device na binago nila mula sa regalo ni Ian para guluhin ang navigation system ng papalapit na bangka. Ang 2 speedboat biglang nawalan ng kontrol, nagkabanggaan sa gitna ng dagat. I told you to get in the chopper! Sigaw ni Venice, pero may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. We don't leave family behind, Ma! Sigaw na sagot ni Blake, habang nagpapaputok ng electric pellet gamit ang kanyang high-powered slingshot na tumama sa braso ng isang lalaking tangkang umakyat sa pampang. Mabilis na binuhat ni Ian si Venice, literal na binuhat ito sa bewang, nang makita niyang may isa pang missile na paparating. Enough heroics for tonight. We leave now! Sa loob ng nagangalit na ingay ng rotor ng helicopter, mabilis silang lumipad pa itaas. Mula sa itaas, nakita nila ang dalampasigan na nababalot ng apoy. Ang mga tauhan ni Ian sa lupa, nagsasagawa ng counter-offensive, pero alam nilang hindi pa ito ang huli. Ang isla, hindi lang isang pribadong isla. Ito ay isang kuta, napapalibutan ng matatarik na bangin, at ang tanging daan papasok ay isang underwater tunnel para sa mga yate at isang hidden helipad sa tuktok ng bundok. Paglapag ng helicopter, ang 6 na bata ay agad nakaramdam ng pagod. Isa-isa silang binuhat ni Ian at ng kanyang mga tauhan patungo sa loob ng villa. Si Venice naman, nanatiling alerto, ang kanyang mga matay puyat at puno ng tensyon. Nang masiguradong mahimbing na ang tulog ng 6, sa kanilang magkakaparehong silid, lumabas si Venice na may hawak na tasa ng kape sa malawak na terrace na nakaharap sa dagat. Ang hangin dito, malamig at amoy asin. Naramdaman niya ang presensya ng lalaki sa kanyang tabi. Sorry, Ian. Nadamay ko kayo sa panganib na to. Kung di nyo kami nakilala, sana tahimik pa rin ang buhay mo. Umupo si Ian sa kanyang tabi. Sapat ang layo para bigyan siya ng espasyo, pero sapat ang lapit para maramdaman ang kanyang presensya. Tahimik ang buhay ko nun. Pero boring. Walang kahulugan. Mga batang yan. Binigyan nila ako ng dahilan para gumising ng may ngiti. Kahit na alam ko may sniper na naghihintay sa labas. Lumingon si Venice. Ang kanyang mga matay nagniningning sa ilalim ng buwan. Paano mo nagagawang maging kalmado? Pamilya mo na ang nakataya dito. Dahil naniniwala ako sa atin. Venice, 10 taon ako naghintay. Ngayon nandito na kayo. Hindi ko nahahayaang may mangyari sa inyo. Dito sa isla. Dito pwede tayo maging normal. Normal? May 6 na genius assassins tayong anak, Ian. Walang normal sa atin. Then, we'll make our own version of normal. Simulan natin bukas. Walang training, walang gadgets. Puro laro lang. Laro sa tubig. At siguro, pwede mo akong turuang humawak ng rifle nang hindi ako napapagalitan ng instructor. Bahagyang sumandal si Venice sa balikat ni Ian. Sa unang pagkakataon hindi siya lumaban. Hinayaan niyang maramdaman ang init ng katawan ng lalaking ama ng kanyang mga anak. Sige, pero binalaan kita, Ian, na kapag natalo kita sa swimming race bukas, kailangan mo linisin lahat ng plato ng mga bato sa loob ng 1 linggo. Challenge accepted. Sagot ni Ian, bago niya marahang hinalikan ng noo ni Venice. Sa di kalayuan, sa likod ng pinto ng terrace, 6 na maliliit na ulo ang nakasilip. Confirmed. Mission. Lovebirds is 75% complete. Bulong ni Archer sa kanyang mga kapatid. Good job, Team Alpha. Sagot ni Finn habang humihikab. Sleep na tayo. Bukas kailangan natin siguraduhin na hindi mananalo si Daddy sa race para hindi natin siya mautusan sa ibang bagay para maghuhugas lang siya ng plato. Ang gabi sa isla ay naging saksi sa unti-unting paghilom ng mga sugat ng nakaraan.
Ang digmaan ay nasa labas pa rin. Pero sa loob ng kutang yon, ang pamilya Mendoza ay nagsisimula ng mabuo. Isang piraso ng pag-ibig sa gitna ng panganib. Ang umaga sa isla ay hindi nagsimula sa hiyaw ng alarm o sa ugong ng helicopter. Nagsimula ito sa tunog ng mga alon na humahalik sa puting buhangin at sa mahinang tawanan ng 6 na batang kasalukuyang nagtatayo ng isang fortress sa dalampasigan. Hindi gawa sa unan, kundi sa mga batong buhay at driftwood na may strategic structural integrity. Mula sa veranda ng villa, nakasandal si Winnie sa rehas. Hawak niya ang mainit na tasa ng kape. Nakasuot siya ng puting linen shirt ni Ian na malaki sa kanya. Ang kanyang buhok ay medyo magulo pa mula sa pagkakahiga. Sabi ni Ethan, ang slope ng sandcastle nila kayang tumagal sa isang Category 3 na storm surge. Aniya sa likuran ni Venice. Pinulupot niya ang kanyang braso sa bewang nito. 1 kilo sa dati ay kinagugulat pa ni Venice pero ngayon, tinatanggap niya na may kasamang buntong hininga ng ginhawa. Ewan ko ba, masyadong seryoso yung mga batang yan. Mahinang sagot ni Venice. Minsan, natatakot ako na baka masyado ko silang ginawang sundalo, Ian. Baka nakalimutan ko silang maranasan ng pagkabata. Iniharap ni Ian si Venice sa kanya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ng babae. Nagpapakita ng maliliit na pilat sa gilid ng kanyang noo, mga marka na isang buhay na puno ng pakikipaglaban. Tinuruan mo sila mabuhay, Venice. Yun ang pinakamahalagang regalo na may ibibigay ng isang ina. Sabi ni Ian habang hinahaplos ang pisngi nito. At andito ako ngayon. Ako ang bahala magturo sa kanila kung paano tumawa ng walang iniisip na target. Naupo sila sa isang duyan sa ilalim ng malaking puno ng nara, malapit sa pampang. Doon sa gitna ng katahimikan ng isla, nagsimulang bumukas sa mga pinto ng nakaraan. Ba't ka umalis noon sa Macau? Tanong ni Ian. Ang boses ay walang halong panunumbat, kundi purong kuryosidad. Iniwan mo lang ang relo ko at ang isang note na salamat. Akala ko ba may connection tayo sa gabing yon? Huminga ng malalim si Venice, napatingin sa malayo. Ang gabing yon, hindi yan dapat nangyari. May misyon ako noon sa Macau. Ang target ko ay ang lalaking ka-meeting mo sa casino. Pero na makita kita, nang makausap kita sa bar, nakalimutan ko ang baril ko. Nakalimutan ko kung sino ako. Tumingin siya kay Ian at ang mga matay puno ng katapatan. Nang magising ako kinabukasan sa tabi mo, natakot ako. Hindi para sa sarili ko kundi para sa'yo. Ang mundong kinabibilangan ko ay hindi para sa mga taong tulad mo. Ang orchid. Hindi tumitigil hanggat di nila nauubos lahat ng mahal sa buhay ng isang traidor. At sa gabi yun alam kong traidor na ako sa organisasyon ko dahil mas pinili kong iligtas ka kaysa tapusin ang misyon. Hinawakan ni Ian ng mas mahigpit ang kamay ni Venice. Kaya ka nagtago. Kaya mo sinarili ang 6 na bata. Oo. Akala ko kapag naglaho ako magiging ligtas ka. Hindi ko alam na ang miscalculation na yun ay magiging 6 na munting sundalo na kamukhang kamukha mo. Tuwing titingin ako sa kanila, ikaw ang nakikita ko, Ian. 10 taon ako nakikipag-usap sa multo mo sa pamamagitan ng mga anak natin. Huwag ka na makipag-usap sa multo, Venice. Bulong ni Ian bago niya marahang idinampi ang kanyang labi sa labi ng babae. Isang halik na puno ng pangungulila, pagtanggap at pangako. Ang mga sumunod na araw sa isla, naging parang panaginip. Para sa mga bata, ang isla ay naging isang higanting playground. Isang hapon, nakita ni Venice si Ian na seryosong tinuturuan si Archer at Drake kung paano magmaneho ng isang maliit na speedboat sa mababaw na bahagi ng dagat. Slow down, Archer! Ang acceleration ay parang negosyo, kailangan ng buwelo, hindi biglaan. Sigaw ni Ian habang tumatawa. I got it, Dad! Sagot ni Archer. Napatigil si Venice sa paglalakad nang marinig ang salitang Dad. Lumingon siya kay Ian. Nakita ang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na mas maliwanag pa sa anumang diamante sa kanyang vault. Sa gabi naman, sa ilalim ng malawak na kalangitan, magkakasama silang kumakain sa labas. Walang formalidad,
Si Finn, nakaupo sa kandungan ni Ian, habang sinusubuan ito ng marshmallow. Samantalang sina Colin at Blake ay abala sa paggawa ng anti-mosquito perimeter gamit ang LED lights at citronella oil. Mama, look! Daddy, said that we can have our own lab pagbalik sa Manila. Pautal-utal na saad ni Colin, pero masaya ito. Tumingin si Venice kay Ian. Pinagtaasan ito ng kilay. Napayuko ang bata dahil kinakabahan. Aba, sinuhulan mo ba ang mga anak ko, Mr. Mendoza? Hindi suhol yun. Investment yun para sa future ng Mendoza Ramos Empire. Biro ni Ian sabay kindat. Sa loob ng isang linggong pananatili sa isla, unti-unting naglahaw ang tensyon sa mga balikat ni Venice. Ang kanyang mga mata na laging alerto nagsimula ng lumambot. Nagsimula siyang maniwala na marahil pwede magkaroon ng happy ending ang isang tulad niya. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, alam ni Ian na hindi sila pwedeng manatili sa isla habang buhay. Habang payapang natutulog ang kanyang pamilya, madalas siya nakikipag-ugnayan kay Marcos sa pamamagitan ng isang encrypted satellite link. Sir, may balita na kami. Ang Orchid ay nagre-regroup. Nalaman nila ang lokasyon ng isla. At hindi lang sila ang darating. Isinama nila ang The Ghost, ang dating mentor ni Venice. Tumingin si Ian sa pinto ng kanilang silid, kung saan mahimbing na natutulog si Venice. Ang kanyang kamao nag-clench. Ihanda lahat ng defenses. Kung gusto nilang pasukin ang paraiso namin, siguraduhin nyo na impyerno ang sasalubong sa kanila. Ang payapang araw sa isla, malapit nang matapos. Sa pagdating ng bagyo, kailangang patunayan ng pamilya Mendoza na mas matibay ang kanilang pagkakaisa kesa sa anumang armas ng nakaraan. Ang bawat sulok ng isla ay tila humihinga ng panganib. Sa gitna ng kagubatan, ang mga anino ay hindi na lamang puno. Sila'y mga mamamatay tao na sinanay sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Contact, West Perimeter Breach. Boses ni Marcos sa earpiece ni Ian. Copy. Venice! 3:00. Sigaw ni Ian habang mabilis na hinihila ang kanyang kasama pababa. Isang bala mula sa isang high-caliber sniper rifle ang tumama sa punong kinatatayuan ni Venice kanina. Nagpira-piraso ang balat ng kahoy. Hindi nagaksaya ng panahon si Venice. Sa isang mabilis na pag-ikot, tinaas niya ang kanyang suppressed MP5 at nagpakawala ng 3 maikling burst. 3 bangkay ang bumagsak mula sa sanga ng puno. Ngunit hindi sila tumigil. Para mga langgam na nabulabog, patuloy ang pagdagsa ng mga tauhan ng Orchid. Mommy, we have a problem! Boses ni Archer. Ang tono'y hindi na bata, kundi isang general na nakakita ng butas ng depensa. May 2 attack ng helicopter sa papasok sa airspace natin. Hindi sila sa'yo, Daddy. Galing sila sa dagat. Napatingala si Ian. Ang ugong ng rotor ay nagsisimula ng yanigin ng mga dahon. Marcos, nasa ng surface air missiles natin? Sabotage, sir. May traidor sa ground crew bago tayo umalis ng Maynila. Sagot ni Marcos sa gitna ng putukan. Napamura si Ian. Hinawakan niya ang balikat ni Venice. Kailangan natin pasabugin ng mga yan bago nila mapatag ang villa. Mga bata. I'll handle the ground, Ian. Take the stinger sa rooftop. Utos ni Venice. Bago pa makasagot ang lalaki, agad siyang hinalikan ni Venice ng mabilis. Isang halik na lasang pulbura at determinasyon. Huwag kang mamatay, ha? Hindi pwede. May 6 na bata pa naghihintay ng mana. Tumatawang tumakbo si Ian patungo sa main villa, habang si Venice ay sumugod sa gitna ng kagubatan para harapin ang kanyang dating mentor. Kuya, ang thermal scans nagpapakita ng labis na init sa underground tunnels. Ulat ni Ethan, ang kanyang daliri mabilis na lumilipad sa keyboard. Sinusubukan nilang pasabugin ang pundasyon ng isla. Drake, Colin, Blake, execute Protocol C. Utos naman ni Archer. Ang 3 batay tumakbo sa kabilang bahagi ng bunker. Doon may 6 na maliliit na tank bots na sila mismo ang nagdisenyo. Gawa sa recycled na bakal at nilagyan ng high-intensity tasers at tear gas dispensers. Go, my little minions! Sigaw ni Finn habang ginagabayan ng mga bot gamit ang controller niya. Sa monitor,
Nakita nila ang mga assassin na pumasok sa tunnel. Akala ng mga ito madali lang ang misyon. Hanggang sa sinalubong sila ng mga bot na kasing liit ng sapatos, pero kasing bagsik ng kuryente. Ang bawat assassin na matatamaan ng taser, agad na bumubulagta, habang ang tear gas ay bumabalot sa masikip na tunnel. Bullseye! Saad ni Blake. Sino susunod? Sigaw pa ng bata. Nagtagpo ang mga mata ni Venice at ang The Ghost. Ang matanda nakatayo sa gitna ng isang clearing. Hawak ang isang mahabang katana. Ang sandata na itinuro niya kay Venice nung bata pa ito. Tinuruan kita sa lahat, Venice. Pero nakalimutan ko ituro sa iyo ang katapatan. Sabi ni The Ghost. Ang boses ay parang kaskas ng tuyong dahon. Itinuro mo ang pumatay sa akin kung paano gawin yon, Ghost. Pero ang mga bata sila nagturo sa akin kung paano mabuhay. Sagot ni Venice habang binubunot ang kanyang sariling tactical knife. Nagsimula ang bakbakan. Ang bawat galaw ni Ghost ay kalkulado, mabilis, nakamamatay. Ilang beses nang muntik mahiwa ang leeg ni Venice, pero ang kanyang reflexes ay hinasa ng 10 taon na pagiging alerto para sa kanyang 6 na anak. Nag-abot ang kanilang sandata at nagtama ito. Mahina ka, Venice. Ang pagiging ina ang nagpabagal sa'yo. Hindi. Ang pagiging isang ina ang nagbigay sa akin ng dahilan para hindi sumuko. Samantala, bitbit ni Ian ang mabigat na launcher. Ang unang helicopter ay kasalukuyang nagpapaulan ng bala sa dalampasigan. Malakas ang hangin at ang usok mula sa mga pagsabog ay humaharang sa kanyang paningin. Sir, lock on in. 3, 2. Ulat ni Marcos sa radyo. Pinakawalan ni Ian ng missile, isang naglalagablab na buntot ng apoy ang humati sa dilim ng gabi. Ang unang helicopter ay tinamaan sa buntot. Nagpaikot-ikot ito bago sumabog sa gilid ng bangin. Pero ang pangalawang helicopter ay mas mabilis. Nagpakawala ito ng flares at agad itinoon ang machine gun kay Ian. Ian, duck! Sumubsob si Ian sa simento nang marinig ang sinabi ni Venice sa comms, habang ang mga bala ay nagwawasak sa rooftop. Archer, I need a distraction. Copy, Dad. Pinapalipad na ang swarm. Mula sa mga bintana ng villa, daan-daang maliliit na drone ng mga LED lights na kasing liwanag ng araw ang lumipad patungo sa cockpit ng helicopter. Ang piloto, na nabulag sa biglaang liwanag ay nawala ng kontrol sa loob ng ilang segundo. Sapat na yun para kay Ian. Mabilis siyang kumuha ng isa pang missile, kinalma ang kanyang hininga at kinalabit ang gatilyo. Ang pangalawang helicopter, naging isang higanting bola ng apoy sa gitna ng dagat. Bumalik ang katahimikan, pero hindi pa ito ang katapusan. Sa gitna ng kagubatan nakaluhod na si Ghost, ang kanyang katana, nakabaon sa lupa habang ang kutsilyo ni Venice nakadiin sa kanyang lalamunan. Tapusin mo na. Hamon ni Ghost. Tumingin si Venice sa paligid. Nakita niya si Ian na tumatakbo pababa mula sa villa, duguan ng braso pero buhay. Nakita niya ang kanyang 6 na anak na lumabas mula sa bunker, ligtas at buo. Dahan-dahang binaba ni Venice ang kanyang kutsilyo. Hindi ako mamamatay tao tulad mo. Ikaw ang huling anino ng nakaraan ko. At ngayong gabi pinuputol ko ng ugnayan natin. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang huling assassin ang sumulpot mula sa likuran ni Venice, hawak ang isang baril. Mommy! Sigaw ni Finn. Isang putok ang umalingaw-ngaw, pero hindi si Venice ang tinamaan. Si Ian na kararating lang, ginamit ang sariling katawan bilang kalasag. Ang bala ay tumama sa kanyang balikat, dahilan para mapaluhod ang bilyonaryo. Ian! Sigaw ni Venice. Sa isang iglap, binaril ni Venice ang assassin sa pagitan ng mga mata nito, bago mabilis na dinaluhan ng dugo ang lalaki. Ayos lang ako. Gasgas lang to. Hingal na sabi ni Ian bagaman maputla na siya. Lumapit ang 6 na bata. Ang mga matay puno ng luha, pero may halong galit. Si Archer tumingin kay Ghost na ngayon hawak na ng mga tauhan ni Marcos. Huwag niyo nang uulitin yan sa daddy ko, sabi ni Archer. Ang boses ay malamig at puno ng banta na nanggaling sa parehong dugo ni Ian at Venice. Dinala si Ian sa loob ng villa para gamutin. Ang gabi ng bakbakan ay natapos, pero ang pilat na naiwan nito, magsisilbing paalala na ang kanilang pamilya
Hinding-hindi basta matitibag. Ang loob ng master's bedroom sa villa, hindi na amoy mamahaling pabango at dagat. Binalot ito ng amoy ng antiseptic at ng mahinang ugong ng medical monitors. Nakahiga si Ian, maputla pero gising. Ang balikat ay balot na makapal na benda. Sa tabi niya si Venice na hindi umalis sa loob ng 20 oras. Ang kanya mga kamay, nasanay sa gatilyo, nanginginig habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Sabi ko sa'yo, gas-gas lang eh. Mahinang biro ni Ian. Ang boses ay paos, pero puno ng pagmamahal. Gas-gas? Namuntik ng tumago sa baga mo, Ian? Sagot ni Venice, at ang kanyang mga matay mamasama-masa na. Ba't mo ginawa yon? Hindi ka sanay sa bala. Dahil ang bilyonaryo, kailangan maging superhero para sa rina niya. At dahil hindi ko kakayanin ng isa pang 10 taon na wala ka. Bago pa makasagot si Venice, bumukas ang pinto ng bahagya. 6 na maliliit na ulo ang sumulpot. Ang mga bata. Lahat sila nakasuot pa rin ng kanilang tactical shorts pero ang kanilang muka, bakas ang matinding pag-aalala. Tati, kising ka na? Bulong ni Finn, ang bunso, habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Gising na si Giant, Finn. Don't worry. Sagot ni Ian, pilit na umuupo kahit masakit ang likod nito. Halika dito. Sa isang iglap ang 6 na bata nagunahan sa pag-akyat sa malawak na kama. Maingat nilang iniwasan ang sugat ni Ian, pero bawat isa yumakap sa kanya at kay Venice. Doon, sa gitna ng silid na saksi sa bakbakan kagabi, nabuo ang isang bilog na walang sino mang kaaway ang makakasira. Daddy, we checked the perimeter. Marcos said the orchid is gone, pero hindi kami titigil hanggat di sila tuluyang nabubura. Seryosong sabi ni Archer. Tumingin si Venice kay Ian. Isang tahimik na pag-uusap ang naganap sa pagitan ng kanilang mga mata. Alam ni Venice na kailangan tapusin ang lahat. Ngayong gabi. Hindi na naghintay si Venice na gumaling ng husto si Ian para isagawa ang kanilang huling misyon. Habang natutulog ang pamilya, sa ilalim ng bantay ni Marcos, lumipad si Venice patungo sa isang tagong mansyon sa Switzerland, ang main headquarters ng Orchid Syndicate. Hindi siya gumamit ng bomba. Hindi siya gumamit ng hukbo. Gumamit siya ng teknolohiya ng kanyang mga anak. Gamit ang black hole virus na ginawa ni Ethan at Callen, pinasok ni Venice ang main server ng organisasyon. Sa loob ng 5 minuto, ang lahat ng bank accounts, offshore funds, lihim na dokumento ng bawat miyembro ng Orchid na transfer sa iba't ibang charity organization sa buong mundo. Ang kanilang mga pangalan at krimen ay sabay-sabay pinadala sa Interpol. Ang Orchid, nabubuhay sa dilim at pera. Ngayon wala na kayong pareho. Tapos na ang laro. Bulong ni Venice habang nakatayo sa tapat ng main gate. Hawak ang kanyang tablet. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang mensahe sa lahat ng kanilang screens. Huwag niyo nang hanapin ang pamilya Mendoza dahil ang susunod na bala, hindi na sa bangko niyo tatama. Pagbaba ni Venice mula sa helicopter, sinalubong siya ni Ian na nakatayo na ng maayos bagaman may arm sling pa rin. Sa likuran niya ang 6 na bata na abala sa pag-aayos ng isang malaking mesa sa dalampasigan. Tapos na? Tapos na. Wala nang anino, wala nang kailangang pagtaguan. Ibig sabihin pwede na tayo maging normal na pamilya. Oh please, define normal. Pagtawa ni Venice habang tinitignan ng kanyang mga anak. Si Finn, kasalukuyang sinusubukang gamitin ang kanyang drone para kumuha ng juice mula kusina. Habang si Archer at Drake nagde-debate tungkol sa physics ng kanilang bagong boat engine. Naglakad sila patungo sa dalampasigan. Sa ilalim ng naglalagablab na sunset, naupo ang pamilya Mendoza Ramos para sa kanilang unang tunay na hapunan bilang isang buong pamilya. Walang tactical vests, walang night vision goggles, tanging tawanan, kwentuhan at ang ingay ng 6 na batang sabik na sabik sa kanilang bagong buhay. Daddy, totoo bang may 6 na race car kami pagbalik ng Maynila? Tanong ni Blake. Yes, pero sa private truck lang natin gagamitin. At totoo ba, Mami? Hindi na tayo mag-e-ensayo ng 4 a.m.?
Tanong ni Kalen. Ngumiti si Venice at sumandal sa balikat ng lalaki. That's true, pero kailangan niyo pa rin magligpit ng kwarto niyo. Yun ang pinakamahirap na misyon sa lahat. Nagkanya-kanyang reklamo ang anim, pero may kasamang pagtawa. Habang pinagmamasa ni Venice ang kanyang mga anak at ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataong magmahal muli, alam niyang nahanap na niya ang pinakamalakas na depensa sa mundo. Hindi ito bakal, hindi ito bala at hindi ito teknolohiya. Ito ay pag-ibig ng isang amang bilyonaryo, ang tapang ng isang inang assassin, at ang kulit ng 6 na mini army na handang protektahan ng isa't isa hanggang sa dulo. Sa isla, sa gitna ng dagat at bituin, ang pamilya Mendoza ay hindi nalihim. Sila'y masaya, buo, at nagmamahalan. Eksaktong 6 na buwan matapos ang huling putok ng baril sa isla, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa isang eksklusibong garden sa Tagaytay. Walang drones, walang thermal scanners, at walang mga bodyguard na nakasuot ng tactical gear. Bagaman kung titignan ng mabuti, ang mga waiter ay naglalakad na may kakaibang tindig na tila handang bumunot ng baril sa ilalim ng kanilang vest. Sa gitna ng altar na puno ng puting orkidya, nakatayo si Ian Mendoza. Hindi na siya ang mailap at malamig na bilyonaryo na nakilala ng media. Ang kanyang mga matay nakapako sa dulo ng pasilyo, kung saan dahan-dahang naglalakad si Venice Ramos. Nakatrahe de boda si Venice na gawa sa French lace. Simple pero elegante. Sa bawat takbang niya, hindi ang bigat ng nakaraan ang kanyang nararamdaman, kundi ang gaan ng kinabukasan. Sa kanyang likuran, maingat na humahawak sa kanyang mahabang belo, ang 6 na batang lalaki. Sina Archer, Blake, Callan, Drake, Ethan at Finn, na nakasuot na magkakaparehong charcoal gray tuxedos. Mukha silang mga anghel na galing sa isang painting. Kundi mo lang mapapansin ang maliliit na earpieces na suot nila. Package is moving. Flower girl, Mama is 10 meters from the target. Bulong ni Finn sa kanyang lapel mic, dahilan para mapangiti ang mga bisita. Quiet, Finn, seryosong ops ito. Saway ni Archer. Nang makarating si Venice sa harap ni Ian, hinawakan ng bilyonaryo ang kanyang kamay. Walang script, walang binasang papel, ang bawat salita'y galing sa pusong 10 taon na naghintay. Venice, 10 taon ako naghari sa isang imperyong gawa sa pera at kapangyarihan. Pero ikaw at ang 6 na mini army natin ang nagturo sa akin ng tunay na kayamanan ay hindi nabibilang sa bangko. Salamat sa pagbabalik sa akin. Mula ngayon hindi na ako ang commander. Ikaw ang boss ko at ako yung forever backup. Tumawa ng bahagya si Venice. Pinahid ang luhang tumakas sa kanyang mga mata. Ian, akala ko ang misyon ko'y protektahan lang ang mga bata sa dilim. Hindi ko akalain na ikaw magsisilbing liwanag namin. Ipinapangako kong wala ng lihim, wala ng pagtakas. Sa bawat laban ng buhay magkasama nating kakalabit ang gatilo ng baril na hawak natin. I do! Biglang sigaw ni Finn. Kahit hindi pa tinatanong ng pare, kaya nagtawanan ng lahat. Nang maglapat ang kanilang labi, para sa selyo ng kanilang sumpaan, sabay-sabay na nagpalipad ng 6 na drone sa mga bata. Sa itaas ng altar, ang mga drone ay naglabas ng petals na bumuo ng hugis puso sa hangin. Ang paghihigante, maaaring magbigay ng panandali ang hustisya, pero ang pag-ibig at pagpapatawad, ang tunay na nagpapatumbas sa mga kaaway. Sa dulo ng araw, ang pinakamalakas na sandata, hindi ang teknolohiya o ang talino, kundi ang init ng yakap ng isang pamilya na nahanap ang isa't isa sa gitna ng unos. The End.